For today's video, gagawa tayo ng grills. Gagamitin ko nga rito mga materials is tubular, 1x2, 2x3, tsaka 1x1. Ito, nakapagkat na nga ako rito ng ating gagawing pinaka-design niya. Yan, ginahita ko na rito para isang cut lang gagawin natin. Ang gagawin ko nga kasi rito is 45 degree yung ating pagka para maging 90 degree siya, or gagawin ko siyang rectangle. Ayun yung pinaka-design na to. Kumbaga wala siyang putol, dire-diretso siya. Para sa akin, mas nadadalian ako sa ganitong process kasi yung 45 ko siya, tsaka siya i-90. Ayoko na ng ganong proseso. Mas gusto ko yung ganitong proseso. Bukod sa mas matibay, mas mabilis siyang gawin. Although, mas maraming excess na materials na nasasayang rito, pero okay lang naman para sa akin yun. Ikagaganda naman ng ating trabaho o ng ating gawa. Yan, papasin nyo, dire-diretso yung ating pagkat dito ng grain. Pagka talaga sanay ka naman na, dire-diretso na tayo dyan, hindi na tayo masyadong mahihirapan. Ayan, ganito magiging itsura ng ating pagkakat dito. Ayan, yung mga excess na yan, almost waste na yan. Ayan, sayang, pero hindi na ako nanghihinayang dyan. Gawa nga kasi na tinatago ko din dito yung pinakadugtungan ng tubular. Kailangan maitago din natin yun para hindi pangit siyang tignan. Ayan, ganyan yung tsura niya. Kung papasin nyo, after ko siyang balukutin, tatak ko lang siya ng welding dito at kuuna yung ating rectangle na tubular. Papasin nyo, yun na siya. Konting squalan na lang at makukuha natin agad yung ating design o yung ating pinaka-square rectangle na ginagawa natin pag ganitong process. Ito yung pinaka 1x1 na gagamitin natin. Ayan na yung mga dudugtungan natin yan. Ayan, 45 cm. Ayan, kung bakit sa 45 cm, pare-pares yung ano yan, yung kanyang size. Ayan. Ayan, full weld ko muna itong pinaka ating ginawang rectangle para sa design. Full weld na nga pala ako pag kasi gumagawa talaga ng full weld para mas matibay siya. At the same time para sa masilya konti lang. Ayan yung ating pinaka-spacer niya, yung aking 1x1. Kaya kung papasin nyo nga, iniikot ko yung tubular para yan ang ginawa ko spacing para mas mapabilis yung ating process dito. Tsaka ko siya itatak kapag nakuha ko ng tama yung or equal na. Ayan, tatak ko na siya. Papasin nyo, bali dalawa yung tubular na ginagamit ko na yan. Ayan. Ayan, bali dalawa yan. Kailangan kung hindi siya umikot, press siya hindi ikot para makuha natin yung pinaka same size ng ating ginagawa. And then full weld. Gumamit din ako dito ng pinaka ruler na yan. Diretso yan hanggang sa dulo para straight na straight yung ating gagawin dito yung pinaka tubular niya para hindi siya masakit sa matawas na nilagay natin yan. Hindi siya parang adugtong talaga siya. Pagka nangyari yan, mapapansin nyo parang siyang diretso din yan. Yun ang process niya, kaya ruler ginamit ko mahaba para sigurado tayo na straight yung ating pagkakakabit dito ng design. Medyo maproseso nga pala yung ating design na to dahil napakaraming dugtungan na nangyari. Kung papasin nyo sa isang design lang na yan, ilang proseso na o ilang dugtong na nangyari dyan. At lahat ng design na yan o lahat ng dugtong na yan, imamasilya natin isa-isa yan para maiwasan natin yung pasok ng tubig. Kaya talaga namang maproseso to. Although simple lang naman yung pinaka-design niya, pero maproseso talaga siya dahil sa dami na naging dugtungan niya. Ito na yung ating finished product niya. After nun, ito grinding stone. Yan, grinding stone ko muna lahat ng dugtungan o yung pinag-weldingan natin. After natin makinis yan, gagamitan ko pa siya ng flat disc o yung liha na binabali dyan sa grinder para naman mas kuminis pa yung ating pinag-weldingan. Ayan, papasin nyo, ayan na ngayon. Ayan. Saka lahat ng talsik ng welding, tinitira ko na rin dyan yan para mas lalong kuminis yung ating trabaho. Ayan. After finishing nun,
Ayan, pupunasan ko muna siya para matanggal yung pinaka kung ano alikabok man niya o kung ano man. Pinupunasan ko na siya. Lahat ng sulok niya kasi lalo yung mga pinag-weldingan niya na pinupunasan ko ng priority ko pinupunasan. Ginagamit ko yan medyo basa para matanggal talaga yung alikabok. Papasin nyo nga rito yung pinaka-design natin is equal talaga siya. Ayan. Maganda siyang tignan. Kasi same size yung ating ginawa. Kita nyo. Ayan, maganda siyang tignan. Malinis. Ayan. Ito nga pala gagamitin ko rito na pinaka-primer niya is a Waver Epoxy Primer Gray. Ayan. Medyo may kamahalan pero okay lang kasi maganda naman yung quality dapat ang gawa natin dito dahil nga outdoor to. Kailangan na matibay yung ating pintura. Ayan. Dito nga palang pagka-primer ko rito is yung muna pinaka lahat ng dugtungan niya. Ayan. Bago ko siya masilyahan, primer ko muna lahat ng dugtungan o lahat ng tatamaan ng ating masilya. Para talaga namang iwas kalawang talaga siya. Ayan. Bidilig ko na nga rin siya sa araw para mas mabilis siya matuyo. Para talaga namang dry na dry yung ating primer. Ayan, epoxy yan kaya matibay talaga siya. Ayan, maghihintay lang ako dito ng mga 3 oras o 4. Kaya tuyo-tuyo na yan dahil nakabilid siya sa araw. Siyempre after nating matuyo, ito na yung ating pinakamabusisi sa lahat, ang ating pagmamasilya. Yan, Polytap ang gagamitin ko rito o body filler para sa mga dugtungan niya, joint niya o lahat ng mga butas-butas para iwas na pasukan ng tubig dahil nga sabi ko nga naka-outdoor itong ating grills. Hindi siya pwedeng pasukan ng tubig pa kasi magkokosyon ng pagkalawang ng mga dugtungan. Kaya lahat ng kilikili na yan, mapapansin nyo, lahat ng may butas na nakita ko dyan, talaga nang lalagyan natin lahat yan ng body filler. Tiyaga lang sa ganitong pagmamasilya dahil medyo mabusisi talaga siya. Yan. Make sure lang talaga lahat malagyan natin yung ng body filler. Mapapansin nyo, dinadaliri ko na nga lang yan para mas mapabilis. Ayan. At ang sulok o kilikili niyan kasi yan hindi natin winelding yan kaya kailangan natin siyang i-polytap o i-body filler para iwas yung pagpasok dyan ng tubig, ulan. Ayan. Saka lang medyo matapang yung ating hardener dito para sigurado na matigas yung ating masilya. Dahil lang outdoor to, kailangan natin mas tumibay siya. Ito na yung pinaka-baluster niya, yung kanyang pinaka-frame. Ang gamit ko nga pala dito nga tubular is 1x3 yung pinaka-top niya. Tapos sa 2x2 naman yung pinaka niya, vertical. Ayan. 1.5 nga pala yung kapal na ito para mas maging matibay yung ating grills. Yan yung pinaka-design niya. Inactual ko ng sukatan para sure tayo sa sukat. Tapos kinuha ko yung center. Tapos yung center muna yung kinuha ko dyan para hindi tayo mahirapan sa pag-equal. Equal size niyan dapat. Para same size talaga siya. Maganda siyang tanawin. Yan. Kailangan pantay din yan para hindi siya masakit sa mata. Yan. At dito, nag-discarte ko dito yung pinaka-tubular 1x1. Ayan o. Medyo tinagil ko o dinayamond shape ko siya. Tapos kumuhit ako sa gitna na to. Ayan. Ayan. Ginuhitan ko yung pinaka-lalagyan natin dyan. Ayan. Guhit. Sa gitna. Ayan. Para masigurado natin na nakagitna yung ating diamond shape. Ayan. Ginawa ko nga siyang diamond shape para magkaroon naman siya ng konting design pa ulit. Additional design na naman dito kasi simpleng design nga lang kasi ginawa ko rito. Ayan. Pag nakatutok na rin yung pinakadulo-dulo niyan, sabihin nun, nakagitna na siya. Tapos yung spacer niya, ito, yung dalawang 2x2 na to. Ayan. Diyan, yan ang pinaka ginawa ko spacer sa kanya para mas mapabilis tayo sa ating ginagawa, sa ating trabaho dito. Ayan. Pagka na same size yan, sabihin nun, okay na yan. Tapos dito sa part na to, nakatutok na sa dalawang guhit sa taas na yon. O, yan, tak na tayo ng ating welding. Ayan. Ayan, tinatak ko muna siya bago kasi full weld. Dahil individual nga kasi yung pinaka-kapit ito sa ating
railings. Ayan, kung papasin sa pinaka-frame yan, individual yan. Kaya talaga dapat yun, i-full weld natin lahat yan para magkaroon ng tibay talaga yung ating design na yan. Ayan, tapos individual siya na nakadikit sa ating baluster. Ayan. Mas mapabilis kasi pagka meron kayong mga discarding ginagawa tulad nga ng mga ganitong technique na tinatawag, isa to sa magkapabilis ang ating trabaho. Ayan. At ito, syempre, after nga na naman natin mga full weld yun, at saka natin mag-grinding o malinis na naman yan. At dito na naman tayo sa ating pagka-primer. Bago tayo mag-proceed na naman sa pagmamasilya. Lahat ng sulok yan dapat ma-primer natin. Ayan, after natin ma-primer, ito na nga yung ating body filler na naman. Ayan. Lahat ng sulok yan dapat may body filler. Ayan, tulad ng sinasabi ko, ayan, ganyan tayo gumawa ng ating grills. So, ganyan tayo magpa-body filler o ganyan tayo magmasilya para sure na wala papasok na tubig dyan. Ayan. Papasin niya pati ilalim. Ayan, pati kilik-kili niya. Ayan, papasin niyo. Ayan, talagang naka-polytop siya. Ayan, wala kayong makikita ng butas dyan kahit na maliit. Ayan. Iniingatan kasi magkabutas yan para hindi pasukan ng tubig. Ayan. Once kasi na kinalawang yan, dyan mag-start yung ating pagkasira ng ating tubular o ng ating bakala yan. Hanggang dito sa ilalim na yan. Kahit sabihin nyo na hindi siya nakikita, hindi ko hinahayaan na malagpasan yan dahil pag tumagal kasi ng napakatagal yan, lalo't pag ilang taon din, mga 10 years na wala tong mga harang o polytop, body filler, ganun. Kakalawangan yun. Doon mag-start yung pagkasira niya. Pagka nasira yan, dire-diretso na yan. Kaya hindi ko hinahayaan na magkaroon siya ng butas para pasukan ng tubig ulan. Ayan. Dahil nakaprone nga to sa tubig ulan tsaka sa araw. Ito na yung pinaka-gate niya. Bali 3 gate yung gagawin ko nga pala rito. Mapapansin nyo, iba na naman yung ginamit ko dito pang spacing. Yan, kung mapapansin nyo, pirasong plyboard na nga lang ginamit ko dito pang spacing. Kung mapapansin nyo yun, para mas mapabilis yung pagsusukat ko, hindi na metro ginagamit ko yun. Ganoon na nga lang. Yan. At yun naman, angle bar naman yun, para naman sa lalagyan natin ng cylindrical hinges niya. Ayan. Gumamit ako ng angle bar para dyan mas maraming weldingan. Papasin nyo yan, paikot yan, weldingan natin yan o ipo-full weld ko yan sa pinaka tubular na yan para mas maging matibay yung ating hinges nya. Kapag kasi dinirect natin dito yan sa may pinaka tubular nya, mabilis siya masira kasi napupunit yung tubular. Yan. Kaya mas mainam na mayroon kayong angle bar na pakakap dyan sa pinaka tubular para mas maging matibay. Ang ginamit ko nga rito hinges, ito isa 3/4 yun, kaya mas malaki siya, kaya mas matibay. 3/4 yan, 3/4 cylindrical hinges, 3/4. Yan, dito kinuha ko yung pinaka center niya, gawa nga na ang gusto ko kasi rito isa pwede siyang isarado sa pwede siyang buksan sa palabas tsaka paloob. Yan, paloob at palabas yung gusto ko naging bukas dito. Kaya naka-center yung ating cylindrical. Yan, kung papasin nyo nga rito, natatanggal yung ating cylindrical. Yung gate na yan is ditanggal. Yan, tapos lalagyan ko siya ng lock. Yan. Yung kainaman dyan sa paggawa ko ng gate kasi talaga na yan is ditanggal talaga siya. Ayoko kasi nakapix siya kasi hihina siya pagka nakapix siya. Gawa nga na isa lang yung nakapatong sa kanya na cylindrical. Kapag binaligtad ko pa yung isang cylindrical,
pangit yun o mahina siya dahil isa lang yung kakapit sa ating pinaka lalagyan ng ating cylindrical. Kaya ang ginawa ko siya, ditanggal siya, tapos lalagyan ko na siya ng lock sa ilalim. Yung ganun ang diskarte ko sa paggawa ng ating hagit. Yan, papasin niya. Magalaw na siya. Yan. Smoothly siya dapat. Pag na-sure ka na maganda na yung play niya, tsaka tayo magpo-full weld na naman. Hindi ko siya iispatan lang pagka talaga gumagawa ko talagang pinupull weld ko siya, lalo sa mga ganitong cylindrical, kailangan i-pull weld natin yan paikot para maging matibay talaga siya. Ito yung ating gagawin naman para sa ating pinakalock niya. Gumamit ako dito ng tubo, ayan, media tsaka 3/4. Yung 3/4 yan, pinas para pumasok siya dyan. Yan. Tsaka hiniwa-hiwa itong pinakadulo niya. Tsaka siya pipit-pitin, tsaka siya i-welding para mas madaling pumasok to sa pinaka 3/4 niya. Yan. Ito yung pinaka putlock. Ayan. Sa side ko nga lang siya ulit kinuha para mas maging matibay welding, gawa nga na dito sa pinakakanto ng ating tubular na 2x2, mas maganda mag-welding yan, unlike this center. Pagka sa center kasi tayo nag-welding yan, medyo mahina yon. Unlike dito sa may gilid, mas maganda siya mag-welding kasi medyo mas makapal yung pinaka-edge ng ating tubular. Yan, tinandaan ko nga lang siya. Kasi binutas ko siya, kung mapasin nyo may butas yan, concrete nail ang nilagay ko dyan pinaka-stopper niya. Para gusto ko kasi nakatusok, yung papasin nakatusok yung pinaka-concrete nail. Ayan. Pagka kasi nakatusok, mas matibay pa unan ba siya pagka ganun yung process. Kinuha ko lang yung pinaka-tamang distansya niya na hindi sobrang taas, hindi sobrang baba ng ating lock na to. Ayan, kung mapasin nyo, stopper niya rin yan. So, nag-weld ako dyan ng, ayan, ilagay ko siya ng ambot yan para hindi siya mahugot ng diretso. Ayan. Ayan. Naktuwar ko na nga lang siya, ayan, ganyan. Ayan, after ko siya okay na dyan, weld na naman tayo sa pinaka-lock dyan sa gitna. Ayan, magkatabi kasi yung gate na yun, kaya dalawa yung ating put doon. Ito naman yung pinaka-handle niya. Ayan. Yung pinaka-lock handle naman to. Yung nilalagyan ng susian. Ito. Huwag nyo palang kakalimutan na maglagay agad dito ng pinaka-ring niya o yung pin 3/4, kailangan maipasok nyo agad dito sa, ayan, papasayin yung 3/4 na yun, nakapasok na siya bago i-full weld. Ayan, once kasi na hindi natin lagay yun, problema na naman yun, bibiyakin na naman natin yung 3/4 para may pasok lang. Kailangan may weld na natin muna yun na nakapasok yung ating 3/4. At dito kailangan pantay nga pala siya. Ayan, kumuha ko dyan ng pampantay, kailangan straight yan para pagka ilagay natin itong 3/4 na to, suwabe yung pagpasok niya. Pagka kasi paling yan, mahirapan na naman tayo. Ito na, primer ko na nga lahat. Ito na lahat yun. 3 gauge tsaka 2 mahaba. Yan, naka-primer na yan. Ito na yung pinaka-final coat niya. Yan, medyo dark gray siya. Yung pinaka-final coat natin dito. Ang ginamit ko nga pala dito ng pintura is epoxy enamel. Epoxy enamel para mas maging matibay na naman yung ating pinaka pintura. Ayan. Matibay kasi pag epoxy. Saka at the same time makintab na rin siya. Epoxy gray. Medyo dark gray yung ating kulay dito. Papasin nyo, gray yung kulay ng tubular natin, gawa nga yan yung pinaka primer niya is gray lang, tapos yung pinaka final coat natin na rito is dark gray na. Ayan. Dark gray ang kulay niya.
dito na nga tayo sa site. Yan, i-weld na ano ko na nga siya, naisisalansan ko na siya. Ngayon, dito naman sa diskarte ko rito, yung papas nyo, nagbaon lang ko dito ng concrete nail, tsaka ko siya winelding. Yan. Ganyan lang. Ang naging baon ko nga lang dito is 2cm lang. O to 3cm, 2cm, ganun. Ganun lang yung naging baon ko dito sa may pinaka-tiles niya. Tsaka lagyan ko lang siya ng concrete nail na dalawang binaon. Tsaka ko siya winelding at napakatibay niya na. Yan. Yan, kailangan pikit na pikit pa rin tayo rito para maganda pa rin tingnan yung ating gagawin. Level bar, syempre. Ginamit ako rin na tansi yan para hindi masakit sa matang masyado. Para kailangan pantay pa rin siya. Yan. Kailangan flat na flat pa rin. Pagka sure na natin na naka-flat siya, kapala tayo mag-welding. Yan. Hinahabol ko rin dito kasi sobrang init. Yan. At ito na nga yung ating pinaka poste ng ating gate na isa. Dito nagkaroon ulit ako ng problema, gawa nga na hindi pantay na naman yung ating kakabitan dito, pero ginawa ko na lang ng paraan para maging maayos pa rin yung ating pagkakakabit dito. Gumamit din ako nga pala rito, no? Ayun, kung mapasin yung pinasok ko na yun isa expansion bolt yung gagawin ko ditong pinakat na lock niya. Yan. O tornilyo niya lalagay ko dito para mas maging matibay siya. Yan. Bali 3 pirasong expansion, saka ako siya lalagyan pa ng mga pako o ng concrete nail, saka siya i-welding para mas maging matibay yung ating pinaka-poste ng ating gate. Yan, yung itsura niya. Yan, ginawa ko na nga lang ng paraan dito kasi nga hindi pantay yung pinaka-tiles nila rito, hindi siya pantay. Yan. Ito may ari. Ayan, aking hipag. Chine-check niya yung pinaka saraduhan kung okay ba o swabe pa yung gawa at satisfied naman siya. Yan. Dito full weld na ako rito bago tayo mag-finish. Sa pag-finish ko nga na to, after nating ma-welding yan, grinding ulit natin yan. Kaya inabot din ako dito na maghapon sa pag-install ng ating grills dito para maging maganda pa rin. Yan. After kong full weld, grinding ko siya, tapos pipintura ko muna siya ng primer. After primer, mamasilyahan, tapos primer ulit, then final coat na tayo. Ito pinakasaraduhan niya rito, ayan, papasan niya sa putlock niyan, lagyan ko pa rin siya rito ng 3/4. Yan, may pako sa loob niyan. Ayan, pinakuha ko ulit ng concrete nail, tsaka ko siya welding para hindi matanggal. Ayan, hindi siya matanggal, ayan, hindi siya umuuga. Ayan, para hindi siya mahugot agad. At kaya ko nilagyan ulit siya ng 3/4 yan na holder niyan para hindi masibak yung tiles. O yan, papasin niya wala siyang alog. Yan ang naman niya pagka walang alog. Ayan, wala siyang alog. Yan, ganun din ginawa kong process dito para hindi na ako magbutas ng pader. Yan. Pagka binutas ko kasi pader yan, malaking trabaho na naman, papangit na yung pader. Yan. Dito winelding ko lang siya sa pinaka-poste niya tubo. Kaya papasin nyo, wala siyang butas. Kahit dito, wala siyang butas. Yan ay iniingatan ko talaga dyan. Yung mga butas-butas na papasukan ng tubig. Yan. Yan yung tsura niya. Yan. Yan. Ganyan ang tsura niya. Yan. Ito yung pinaka-lock niya. Nakakapit siya sa pinaka-poste niya. Kaya papasin yung saglit lang siya. Or maganda siyang ipasok. Gawa nga ng maganda yung stila natin dito o pantay. Ayan. Napakasimple lang ng ating naging design dito. Kung papansin nyo, napakaganda niyang tingnan. Malinis siya. Ayun, doon siya naka-weld sa pinaka, buti tumapat siya doon sa pinaka haligi ng taas. Kaya naging matibay pa siya lalo. Ayun ang nagdala naman ng pinakatibay niya. Ayan. Habang nagkapatuyo ako dito ng masilya. Ayan. Tsura niya. Papansin nyo, medyo hapon na akong nangyari dito. Ayan, nandiyan na yung araw niya. Nandiyan na yung araw. Ayan, hapon na kasi dyan. Ayan, pero morning ako nag-start dito. Mga 9:30. Start na ako rito. Inabot pa rin ako ng hapon. Gawa nga na talaga mga proseso. Dahil wala namang mabilis sa magandang gawa. Eka nga. Ayan. Ayun. Papansin nyo, naka-polytop siya. Pinolytop ko siya kaya dyan ako medyo matagal dahil niliha ko pa yan bago ko siya i-finish. Ayan, pa-primer ko yan tapos nilihain ulit.
para maganda pa rin yung pinaka dugtungan niya, hindi masakit sa mata, wala nakabukol-bukol ito yung gate na to papunta sa poso, to part na to yan. Ito yung pinaka gate niya, yan. Pwede yung bukas sa palabas, pwede din yung paloob. Yan. Dalawa siya rito sa harapan, dalawang gate. Yan. Pwede siyang palabas, pwede siyang paloob. Yan. Ito yung ating final. Yan, napakaganda yan ang tignan. 3 gate. Dalawang mahaba. Yan. Thanks for watching, guys. And this one.